Minamahal tayo po'y manalangin, ating pong itaas ang ating mga kamay. Patubayan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Dagil at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Panginoon, sa iyong pangalan, kami buong pusong nagtitiwala. Nahaligat na ng palataya na ikaw ang Diyos na may saklaw, mahal na Panginoon, ng lahat ng bagay. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, kami nagpupurit ng papasalamat sa iyong gabay at patnubay, sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, sa kalakasan na binibigay mo sa amin upang manatiling tumatalima sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Magyabang lingkod na nisaga ng akin, wala po akong magagawa. Dalangin ko po, Panginoon, dalangisan mo ang mga salita mo na aming may papangaral sa gabing ito, mahal na Panginoon. Ikaw magpala sa bawat iya sa amin. Put thy words in my mouth through the leading prayer of our beloved honorable pastor. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, anumang demonyong hadlang sa aming pakikinig, demonyong pagod, antok sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Purihin at luwalhatiin po ang dakila at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kami naman ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati po at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating nag-iisang Diyos, sa ating buhay na Diyos, sa ating mapagpalang Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist, Will D. Strad Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teaching, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, the beloved children, to all blessed Almeda family, and sa mga loved ones po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy, ay pleasant morning po. At maging sa aking beloved co-preachers, beloved co-workers, at sa lahat po ng ating mga bisita, kung meron man, ay welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Jesus. At ganoon din naman mga minamahal sa lahat po ng ating mga webcast viewers. Happy viewing po mga minamahal sa inyo pong lahat. At sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiling po nating mga kapatid na narito. Salamat sa pag-iingat, salamat sa proteksyon ng mahal na Panginoon sa inyong pagsakay, sa inyong pagtawid, sa inyong paglalakbay, kayo po'y payapa, ligtas na nakarating sa lugar na ito upang sama-sama nating ganapin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mapalad yaong alipin na madatnan ng Panginoon na gumaganap sa mga bagay na yaon. Amen? Sapagkat ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay talagang hindi po natin tiyak kung kailan. Ngunit mapalad, mga minamahal, kung tayo po'y madatnan, na tayo po'y gumaganap ng ayon sa kanyang banal at dakilang kalooban. Tayo po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, amen, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, yung ating mga sarili, mga minamahal, ating pong i-focus yung ating pakikinig sapagkat hindi po natin ma-absorb ng mainam yung salita ng mahal na Panginoon kapag tayo po'y matulog, mga minamahal. Uuwi po tayong mga minamahal, walang pagpapalang dala. Amen? At yung part ng preaching, ito po yung pinaka-importanting part ng gawain, mga minamahal, at napakahalaga na atin po itong mapakinggan ng mainam upang maging lubos ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. At nakakapagtaka, kung kailan preaching time na, mga minamahal, kasana naman ang sarap itulog, mga minamahal. Actually, kung iisipin natin na mga minamahal, hindi naman tao ang nagsasalita rito, mga minamahal. Ang ating interest ay mapakinggan ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil kung tao lang ang ating pong mga minamahal iniisip, hindi po natin isipin kung gaano po kahalaga yung salita ng ating mahal na Panginoon ay simpleng-simple lamang po na ating tutulugan. Ngunit kung isipin po natin na ano kaya ang magandang mensahe ng mahal na Panginoon sa umagang ito para sa akin, ay pipilitin po nating idilat ang ating mga mata. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang ating pong maikling topic, mga minamahal, the spirit of wisdom and the value of it. Amen? Yung espiritu ng karunungan. Everybody shout, praise the Lord. Ito po ay very necessary, mga minamahal, sa lahat po ng mga believers, na tayo po ay mapuspos ng espiritu ng karunungan, kaalaman, mga minamahal, sa mga espiritual na mga bagay, sapagkat napakaraming nawawala, napakaraming tumatalikod, napakaraming nadadaya, napakaraming naliligaw sa maling mga turo at maling mga aral just because
mga minamahal, hindi po sila puspos ng espiritu ng karunungan. Amen? Yan bilang Kristiyano, sabi pa nga ng banal na Biblia, ang nagtuturo sa atin ng buong katotohanan, walang iba kundi ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is our good teacher. Amen? Mga minamahal kami, ginagamit kami ng mahal na Panginoon sa pagtuturo sa inyo, pero ang pinakamainam, the best teacher natin, walang iba kundi ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang pagtuturo ng espiritu ng mahal na Panginoon, hindi lamang sa loob ng church, maging sa ating opisina, sa ating paaralan, mga minamahal sa ating mga tahanan, kahit saan tayo naroon, mga minamahal, day by day, nariyan po yung pagtuturo sa atin ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At yan po yung nagiging wisdom natin, nagiging kaalaman natin, nagiging kasangkapan natin upang tayo po yung makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Di ba? Napakahirap sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon kung hindi natin alam kung ano ang ating gagawin, kung ano ang ating susundin. So napakahalaga na ma-enlighten po tayo, mga minamahal. So yung wisdom ay napakahalaga. Ito po yung prayer ni Apostle Paul sa church ng Ephesians, mga minamahal. Pinagpipray ni Apostol Pablo ng iglesia ng Efeso, mga minamahal ko, ay makasumpong ng espiritual na karunungan galing sa mahal na Panginoon. Kayli, mga minamahal, first verse na ating pong babasahin. Akla po ng Efeso, ang kabanata ay 1, ang talata ay 16, mga talatang 17. Libro sa mga taga-Epeso, Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod sa 17. Ako wala mag-undang sa pagpasalamat tungod kaninyo, nga nagalakip kaninyo sa akong mga pagampo, 17. Nga unta ang Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang mahimayaong Amahan, magahatag kaninyo sa Espiritu sa kaalam o sa pinadayag diha sa kahibalo mahitungod kaniya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Efeso, Kabanata 1, ang talata ay 16 hanggang 17. Ay hindi ako tumitigil sa pagpasalamat dahil sa inyo, na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. 17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagbabasa sa ating beloved Bible reader. Ito po yung prayer ni Apostle Paul. Ang sabi niya rito, mga minamahal ko, sa 16, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo. Amen? Ito po yung mga minamahal benepisyo ng mga taong kinakasangkapan ng mahal na Panginoon sa pananalangin para sa inyo. Everybody shout, praise the Lord. We are so blessed, mga minamahal, blessed among the blessed in this ministry. Bakit po, mga minamahal? Meron po tayong pastor na araw at gabing nananalangin para sa atin. Amen? Kasama po ng mga beloved children, sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved workers, mga minamahal na nagpipray para tayo po ay i-bless ng ating mahal na Panginoon. At ating pong nakita na yung kanilang mga prayer ay hindi po nasasayang. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po nasasayang yung mga prayer ng ating beloved pastor. Hindi po nasasayang yung prayer ng mga beloved workers, beloved preacher, beloved ordained preachers. Sapagkat, mga minamahal ko, ito po yung nagbubunga sa inyo pong mga buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, sa kanya pong ministry, mga minamahal, ay hindi po natatapos, hindi nauubos yung kanyang pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat maraming karamdaman ang gumagaling, maraming problema ang nalulutas, maraming mga inaalihan ng demonyo, mga minamahal na pinapalaya ng ating mahal na Panginoon. Maraming himala ang ginagawa ng mahal na Panginoon sa kanyang ministry. Kaya siya po'y punong-puno ng pagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil nakikita ng kanyang dalawang mata, naririnig ng kanyang dalawang tenga, and then personally, na-experience niya kung papaanong makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya hindi po matapos-tapos yung kanyang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya rito, aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ito po'y burden ng mga preachers, burden ng mga nangunguna sa gawain, burden ng ating beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Although, in physically, mahina ang katawan ng mahal na pastor. Yan pong totoo.
Physically, mahina ang katawan ng mahal na Panginoon. Pero spiritually, mga minamahal, yung kanyang faith, mga minamahal, pananampalataya ng mahal na pastor, kung gagaano po katibay at katatag, noong unang panahon ay ganoon pa rin katibay at kamakapangyarihan yung pananampalataya ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Dahil meron pong testimony, sa dako ng Zambales, mga minamahal, meron po tayong plantation doon ng mga seeds at ang nag-finance po nito ay ang church, mga minamahal. Actually, nung time na yun, nakatabi ko pa po yung isang tribe leader, mga minamahal, ng isang tribo sa dako ng Zambales. Ang akala ko nga, hindi preacher doon eh. Dahil naka-long sleeve siya, mga minamahal, dirty white pa. Siyempre, mahirap, hindi sanay sa ganong klaseng panuutan, mga minamahal, kasuotan, hindi siya sanay sa ganoon. Alam po ninyo, mga minamahal, naka-long sleeve, dirty white pa, naka-maong, tapos naka-rubber shoes. Hindi ko in-expect, mga minamahal, na isa po pala siyang tribe leader, kumbaga presidente sa kanilang tribo. Siya yung tribe leader doon. At alam po ninyo, sometimes hindi talaga tayo pwedeng magmaliit ng tao dahil hindi natin alam yung kanyang kapasidad. Labas-pasok sa Malacanang. Yung tribe leader na yon, mga minamahal. At dahil doon sa kanilang area, sila po ay mga nitibo, mga minamahal, pero silang sinasakupan ng malawak na lupain. Kaya isa po sila na kinasangkapan ng gobyerno para magtanim, mga minamahal ko, ng mga seedlings na yon. Hindi ko lang ma-confirm kung anong klaseng seedlings yon. Basta seedlings. And then, alam po ninyo, mga minamahal, ang church ng GMC, ang nag-finance para po, mga minamahal, maisagawa yung proyekto na yon, mga minamahal. At alam po ninyo, isang araw pumunta yon sa ating beloved children, nagpa-council, sapagkat, mga minamahal, ilang linggo lang walang ulan. And then yung seedling na yon, mga minamahal, unti-unti nang namamatay isa-isa dahil walang pumapatak na ulan. Hindi sapat yung kanilang pagdilig dahil napakalawak. Mga minamahal ko nung area na yun na kanilang tinaniman, pumunta yun sa mahal na pastor. Ang nakausap niya ang ating beloved pods, mga minamahal. At alam po ninyo, mga minamahal ang ating beloved pods na bahala din dahil hindi lang mga minamahal, hundreds, thousands ang kanilang ginastos para po maiprocess, mga minamahal, materialize yung proyekto na yon. Alam po ninyo ang ating beloved pods, mga minamahal, according to their testimony, siya po'y bumulong lang sa ating mahal na pastor. Ang sabi niya pa, kailangan i-back up prayer yung ating pong proyekto sa dako ng Zambales. Mamamatay yung mga seedlings dahil hindi po binubuhusan ng ulan. Mga minamahal, pagkagabi, alam po ninyo, mga minamahal, tumawag po yung tribe leader na yon, ang lakas ng ulan sa dako ng Zambales. Amen? Amen. Yung point ko po, mga minamahal, although ang ating mahal na pastor is physically ill, mahina yung katawan ng mahal na pastor dahil sa nangyari sa dako ng Talipa, Hulo-Sulo, pero yung pananampalataya, yung lakas ng pananampalataya ng mahal na pastor ay naandoon pa rin, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, kung paanong naghimala, kumilos ang ating mahal na Panginoon through the leading prayer, through the prayers of our beloved Honorable Pastor, the prophet of God. So ibig sabihin, yung pananampalataya ng mahal na pastor ay naroon pa rin. Amen? Kaya yung prayer niya ay epektibo pa rin, mga minamahal. Amen? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kami nananalangin para sa inyo, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao. Just imagine, ito lamang po yung gawain na mayroong manggagawa sa mga pastoral house na ilang oras na nagpupuri, umaawit, sumasamba sa mahal na Panginoon. Pumunta ka ng ibang sekta, ibang denominasyon, hindi naman po sa paninira. Yung pastor nila doon, nagta-tricycle driver. Yung mga worker nila, nagbibenta ng walis tambo, nagbibenta ng balot, nagbibenta ng itlog. Amen. Instead na i-spend nila yung time nila sa pag-pray para sa kanilang member, naandun sila sa trabaho. Nandun sila sa negosyo, nandun sila sa hanap buhay. Hindi kagaya ng gawain ng Jesus Miracle Crusade na yung mga full-time worker natin dito, wala kaming trabaho, wala kaming source of income, wala kaming business, mga minamahal. Ang ginagawa namin dito ay pagpupuri ng mahabang oras. 4:00 pa lang ng madaling araw. Ang sasarap ng hilik ninyo sa inyong mga bahay. Amen? Amen. Pero blessed kayo dahil may mga manggagawa na bumabangon para ipanalangin kayo. Di ba?
Dapat nating pasalamatan yon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Saan ka makakita ng ganon? Na manggagawa, gumigising, nagpupuri, alas 4 hanggang alas 11, pagdating ng hapon, alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yan ay ginagawa namin hindi po para sa aming sarili, kundi ginagawa po namin yan para sa ikabubuti, ikalalago ng iglesia. Ingatan kayo, proteksyonan kayo ng mahal na Panginoon. Andun kayo sa inyong mga trabaho, saan man kayo naroon, maabot kayo ng makapangyarihang kamay ng mahal na Panginoon na ito po ang magpala sa inyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ano pong prayer ni Apostle Paul? Ang prayer ni Apostle Paul, mga minamahal sa church, sa saints ng Ephesians, ay bigyan sila ng mahal na Panginoon ng spiritual wisdom. Amen? Spiritual na karunungan. Everybody shout, praise the Lord. Dahil maniwala kayo, hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kapag hindi natin maangkin yung kapuspusan ng spiritual na karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Maglilingkod tayo, mawawala. Maglilingkod tayo, mawawala. Konting katitisuran lang, matitiso tayo, mawawala. Ngunit kapag nasa atin ang sapat na karunungan, sapat na kaalaman, sapat na pangunawang espiritual, kahit anong pagsubok, kahit anong katitisuran, ang dumating, mananatili pa rin tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil ang isip natin at puso natin, naunawaan natin, mga minamahal, na wala na pong mas mahalaga pa ng mga bagay dito sa lupa, kundi ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niya rito, ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, Ama ng kaluwalhatian, ang espiritu ng karunungan at ang pagpapahayag sa pagkakilala sa Kanya. Knowledge, mga minamahal, to know Him. Amen. Knowledge to know Him. Bigyan tayo ng spiritual na karunungan ng Panginoon and revelation of knowledge of Him. Ibig sabihin, mga minamahal, makilala natin ng lubusan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Everybody shout, praise the Lord. Dapat ay makilala natin siya na hindi lang siya manggagamot, hindi lang siya tagapagligtas, hindi lang siya tagapag-ingat. Marami pong function ng mahal na Panginoon sa buhay natin, mga minamahal. Dapat makilala natin niya because the more we know Him, the more we love Him. The more we know Him, the more we love Him. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na lumalim pa. Amen? Lumalim pa yung pagkakilala natin sa ating mahal na Panginoon. Hindi po yan agad-agad mangyayari. Kailangan po natin mag-spend ng effort, mag-spend ng time para lalong lumalim yung pagkakilala natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Because the more we know Him, the more we love Him. Habang lumalalim yung pagkakilala natin sa Panginoon, ay lalong lumalalim din naman yung pag-ibig natin sa Kanya. Di ba? Gustong-gusto nating lumalim yung pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Gusto natin yun. Gusto nating lumalim. Kaya nga, the more we know Him, yung sikreto dyan, alamin mo, kilalanin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa magitan ng through prayers, sa magitan ng pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, kapag ikaw ay close sa mahal na Panginoon, ikaw ay connected palagi sa ating mahal na Panginoon, involved ka palagi sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, the more na nakikilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, at the more na nakikilala mo ang Diyos, the more na umiibig ka sa mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na Biblia, ito po ang napakahalagang bagay sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ating pong masumpungan ang karunungan na galing sa mahal, spiritual na karunungan sa pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Yung po ang prayer ni Apostol Pablo, at as a preacher, as a worker, ganun din po yung prayer namin, na bigyan kayo ng Panginoon ng sapat na karunungan at malalim pa na pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya ng sinabi ko, the more we know Him, the more we love Him. We need to know Him more. Amen? We need to know Him more better. We need to know Him more deeper. Kailangan makilala natin ng lubusan ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag makilala natin ang mahal na Panginoon ng lubusan, kagaya ng sinabi ko, lalalim yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Papahalagahan natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng mahal. Hindi natin ibabargain yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Hindi natin ipagpapalit
sa material na bagay, yung kaligtasan na ibinigay sa amin ng ating ng mahal na Panginoon. Dahil meron tayong spiritual na karunungan na unawaan natin yung halaga ng kaligtasan. Kaya hindi natin ito ipagpapalit sa negosyo, hindi natin ito ipagpapalit sa trabaho. Yung kaligtasan na ating tinanggap, hindi natin ito ipagpapalit sa edukasyon, hindi natin ito ipagpapalit sa ating mga mahal sa buhay. Yung kaligtasan na ating tinanggap, hindi natin ito ipagpapalit sa propesyon. Yung kaligtasan na ating tinanggap, hindi natin ito ipagpapalit sa kayamanan, mga minamahal sa anumang bagay dito sa lupa. Dahil alam natin, naunawaan natin, na wala nang mas mahalaga pa sa anumang bagay dito sa lupa, kundi yung kaligtasan na ating kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal ko, si Esau, dahil sa kanyang kakulangan ng karunungan at kaalamang spiritual, mga minamahal, hindi niya alam yung halaga ng birthright. Amen? Yung story ni Esau, story ni Jacob, napakagandang halimbawa po yan, mga minamahal, sa pagpapahalaga ng kaligtasan. Hindi po alam ni Esau yung value ng birthright. Amen, yung pagiging panganay. Actually, in tradition of Israel, once na ikaw ang panganay, double portion yung share mo, mga minamahal. Kumbaga, mga minamahal, dalawa kayong magkapatid. 2 portion yung sayo. Yung kapatid mo, dahil hindi siya ang panganay, 1 portion lang sa kanya. Ibig sabihin, mas malaki yung portion na nasa iyo. Hindi po yun alam ni Esau, yung value ng pagiging birthright, ng pagiging panganay. Yung birthright, hindi alam ni Esau yung halaga ng pagiging panganay. Kaya nga, ang sabi ng mahal na Panginoon, sana hindi tayo maging katulad ni Esau. Amen? Si Esau, mga minamahal, siya po ay profane person. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi niya pinahalagahan. Yung blessing na dapat sana ay para sa kanya. Ito po yung point natin dito. Once na hindi mo pahalagahan, yung blessing na sana ay para sa iyo, kukunin ito ng mahal na Panginoon at ibibigay sa iba na marunong magpahalaga sa dakilang biyaya at pagpapala na dapat sana ay para sa atin. Amen? Kagaya ni Esau, yung blessing ng mga minamahal pagkapanganay, blessing ng birthright, actually para sana sa kanya yun. Pero hindi niya alam ang halaga. Walang nagturo sa kanya, walang nagpaunawa sa kanya, walang nagkwento sa kanya, walang nagdiscuss sa kanya regarding mga minamahal sa value ng birthright. Kaya hindi niya alam. Amen, di ba? Napakahirap. Paano mong papahalaga ng isang bagay na hindi mo alam ang value? Paano bibigyan mo ito ng interest? Amen. Diba? Hindi mo alam ang value, hindi mo alam ang halaga. Normal lang yun na hindi mo papahalagahan dahil hindi mo alam ang halaga. Kaya bilang manggagawa, mga minamahal, ginagamit kami na kasangkapan ng Panginoon na ituro sa inyo yung halaga ng kaligtasan para pagdating ng araw ng paghatol, hindi nyo masisisi ang mga mangangaral dahil ang mga mangangaral ay nagturo at nagpaunawa sa inyo kung gaano kahalaga ang kaligtasan. Wala kayong ibang sisisihin. Kung hindi tayo maisama sa rapture, walang iba kundi ang ating mga sarili. Dahil kayo mismo hindi nagpahalaga sa dakilang kaligtasan na itinuro at ipinaunawa sa inyo, mga minamahal ko ng ating mga mangangaral. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Si Esau, normal na hindi niya pahalagahan yung birthright. Dahil hindi niya alam yung halaga. Walang nagturo, walang nagpaunawa sa kanya. Kaya sabi ng banal na Biblia, basahin po natin Hebrews chapter 12, verse 16. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 12, versikulo 16. Nga walay bisan kinsa nga magmakahilawason o magmadili espirituhanon ingon kang Esau. Kinsang katungod sa pagpanganay iyang gibayluan ug usa ka pagkaon. Amen. Hebreo 12:16. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Hebreo, ang kabanata ay 12, ang talata ay 16. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Amen. Amen, di ba? Sa magitan ng isang pinggan na pagkain, ipinagbili niya yung kanyang pagkapanganay. Which is na, mga minamahal, hindi mo rin masisi si Esau.
Dahil hindi niya alam yung value eh. Di ba? Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo ba si Esau din eh? Dahil hindi niya alam yung value eh. Hindi sinabi sa kanya, mga minamahal ni Isaac. Hindi rin sinabi sa kanya ni mga minamahal nung kanyang beloved wives. Diba? Hindi sinabi sa kanya, walang nagkwento kay Esau, hindi kwento ng nanay niya, hindi sinabi ng tatay niya, what is the value of birthright? Pero si Jacob, iba si Jacob eh, kasi ang trabaho ni Esau, palaging nandun sa gubat, nangangaso, nanguhuli ng mga wild animals doon. Yun ang trabaho ni Esau. Pero si Jacob, nasa bahay lang siya. Tumutulong siya maglaba, tumutulong siya mag-ugas, sa mga gawaing bahay, mga minamahal. Tumutulong si Jacob. Palagi niyang kasama, kaharap, yung kanyang beloved nanay, yung kanyang beloved mother. Hindi, yung kanyang mother, yun ang nagkwento sa kanya, what is birthright? What is the value of birthright? Kaya, nagkaroon ng karunungan, mga minamahal ko si Jacob, what is birthright? Nalaman niya yung value, nalaman niya yung halaga. Mga minamahal ko ng birthright. Dahil kwininto ito sa kanya ng kanyang beloved mother. Amen. Andiyan po ba kayo? Parang tulog na kayo, minamahal eh. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Wala na pong umiimik. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Nalaman ni Jacob yung value ng birthright dahil sinabi ito ng kanyang beloved mother. Amen. Pero si Esau, walang nagsabi sa kanya. Kaya nagkaroon ng interes, mga minamahal ko si Jacob, para kunin kay Esau yung blessing ng birthright. Dahil may blessing yung birthright na yon, pagkapanganay. Mga minamahal, nag-isip siya ng paraan. Wala siyang pakialam na magalit ang kanyang tatay. Wala siyang pakialam na magalit ang kanyang kapatid. Wala siyang pakialam kung sino man ang magalit sa kanya. Ang importante sa kanya, makuha niya yung birthright. Yung blessing ng birthright. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yung blessing ng pagiging panganay, yun ang kanyang interes. Hindi niya inisip na baka dayain niya si Esau, dayain niya yung kanyang tatay, hindi niya na inisip na magalit sila. Basta't ang mahalaga sa kanya, makuha niya yung blessing ng pagiging panganay. Amen. Basahin natin mga minamahal, Genesis chapter 25, verse 29 and to 34. Mga minamahal, sundan po natin ang talatang ito. Libro sa Genesis, Kapitulo 25, versikulo 29 hangtod sa 34. Ug nagluto si Jacob, ug sudan nga sinabuan, ug mipauli si Esau gikan sa kapatagan, ug gikapuyan siya, 30. Ug si Esau miingon kang Jacob, nangayo ako kanimo, nga pakanon mo ako ni anang mapula-pula nga linat-an, kay hilabihan nga kakapoy ko, busa gihinganlan ang iyang ngalan si Edom, 31. Ug si Jacob mitubag, ibaligya mo una kanako niining adlaw ang imong pagkapanganay, 32. Unya miingon si Esau, tan-awa himalatyon ako, unsa man ang kapuslanan kanako sa akong pagkapanganay, 33. Ug si Jacob miingon, manumpa ka kanako niining adlaw, ug siya nanumpa kaniya, ug gibaligya niya kang Jacob ang iyang pagkapanganay, 34. Unya si Esau gihatagan ni Jacob sa tinapay ug sa linuto nga mga liso, ug siya mikaon ug miinom, ug mitindog ug milakaw, niini gitamay ni Esau ang iyang pagkapanganay. Amen. Amen. Sa Tagalog po, mga minamahal kindly. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Genesis, ang kabanata ay 25, ang talata ay 29 hanggang 34. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang, at siya'y nanglalambot. 30. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo na pakanin mo ako ng iyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. 31. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. 32. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? 33. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. 34.
At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentiyas, at siya'y kumain, at uminom, at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong nangyari kay Esau? Sabi ng Biblia, ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Amen? Everybody shout praise the Lord. Para sa kanya, walang halaga yun eh. Dahil hindi niya naunawaan yung halaga. Hindi niya alam yung halaga. Kaya para sa kanya, bali, wala yun. Aanin pa niya yun kung mamamatay siya. Mga minamahal. Hindi na mahalaga sa kanya yung kanyang pagiging panganay. Pero kung alam lang ni Esau, maniwala kayo, kung alam lang ni Esau, yung value ng pagiging birthright, kahit kamatayan, hindi niya ipagpapalit yung halaga noon. Amen? Kahit kamatayan, hindi niya ipagpapalit. Pero sabi niya, aanin ko ang pagiging panganay kung ako'y mamamatay. Which is na, hindi niya alam ang halaga, mga minamahal. Kaya ganun na lang niya i-bargain. Yung birthright na yon, mga minamahal, sa isang mangkok lang na lugaw, mapulang mga minamahal, lugaw na nasa mangkok, ganoon na lang kadali sa kanyang i-bargain yung kanyang birthright dahil hindi nga niya alam. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal sa 29, nagluto si Jacob ng lutuin. At dumating si Esau na galing na parang, at siya'y nanglalambot sa sobrang pagod, sa sobrang gutom, sa sobrang uhaw, mga minamahal, nanlalambot ang kanyang pisikal na katawan. In 30, sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanig ko sa iyo, napakainin mo ko niyaon ng mapulang lutere. Sapagkat ako'y nanglalambot, kaya tinawag niya ang kanyang pangalang Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Amen? Makita mo yung eagerness, mga minamahal ni Jacob, si Jacob dahil alam niya yung value, alam niya yung halaga ng pagiging panganay. Kaya at all cost, gagawin niya para lamang maging kanya, mga minamahal ko, yung pagpapala, yung bendisyon, mga minamahal sa pagiging birthright. Kaya, kagaya ng sinabi ko, hindi niya na inisip kung magagalit yung tatay niya. Hindi niya na inisip kung magagalit ang kapatid niya sa gagawin niya. Basta't ang alam lang niya, mapasakan niya, mga minamahal ko, yung kaligtasan. Parang tayo ba, mga minamahal, hindi na natin iniisip kung anong sasabihin ni nanay. Hindi na natin iniisip kung anong sasabihin ni tatay. Anong sasabihin ng ating mga kapatid. Hindi na natin iniisip kung anong sasabihin ng ating mga kaibigan. Basta't ang mahalaga sa atin, mapaglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon, di ba? Everybody shout, praise the Lord. Pinipersecute tayo ng ating mga loved ones dahil sa mahal na Panginoon. Pinagtatawanan tayo, mga minamahal. Inuusig tayo ng ating mga loved ones, pero wala tayong pakialam. Ano man ang sabihin nila, wala tayong pakialam. Mga minamahal, kung ano man ang pag-uusig nila, wala tayong pakialam sa mga sasabihin nila. Yung mahalaga sa atin, maluwalhati natin ang ating mahal na Panginoon. Mapasalamatan natin ang ating buhay na Diyos. Maitaas natin yung kanyang dakila at banal na pangalan. Ganon yung eagerness na nasa puso, mga minamahal ko, ni Esau. Amen? Or rather ni Jacob. Pero si Esau, hindi niya alam ang halaga, kaya't gano'n na lamang na ipinagpalit niya ito sa isang pagkain. Ibinargain niya yung kanyang birthright dahil lang sa pagkain. Kaya na-advise tayo, mga minamahal, maunawaan sana natin yung kahalagahan ng kaligtasan na kahit kamatayan ay wag natin ipagpalit yung kaligtasan na ito na ating tinanggap. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang sabi ng banal na Biblia, sinabi ni Esau, narito ako'y mamamatay na at saan ko papakinabangan ang aking pagkapanganay. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lintehas at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagiging panganay. Sino ang blines ng Diyos? Hindi si Esau. Ang blines ng Panginoon, si Jacob. Si Jacob ang tumanggap ng bendisyon. Si Jacob ang tumanggap ng pagpapala. Hindi issue dito kung sino ang nadaya at hindi issue dito kung sino ang dinaya. Diba? Hindi issue dito kung sino ang nalamangan, sino ang mga minamahal ko ang dapat. Yung issue dito, kung sino ang interesado, sino ang nagpapahalaga, sino ang determinadong maangkin, mga minamahal ko, ang kaligtasan at buhay na walang hanggang. Everybody shout, praise the Lord. Yun po ang issue sa buhay ni Esau at saka ni Jacob. Hindi si Jacob po yung interesado dahil itinuro ito sa kanya, ipinaunawa ito sa kanya ng kanyang beloved mother na si Rebecca.
Yun ang nagkwento sa kanya ng value ng kaligtasan. Yung punto natin, mga minamahal, napakahalaga na maunawaan natin ang kaligtasan. Dahil, mga minamahal, pag malaman mo yung halaga ng kaligtasan, hindi mo ito ipagpapalit kahit 1,000,000, mga minamahal. Sabi ng ating mahal na pastor, tatanggihan mo ang 1,000,000, mapaglingkuran mo lang ang ating mahal na Panginoon. Tatalikuran mo ang iyong edukasyon, tatalikuran mo ang iyong propesyon, tatalikuran mo maging ang mga mahal mo sa buhay dahil lamang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming kaso na ganyan. Iniwanan ang asawa. Meron po akong beloved in-laws, Sister Dory Biong, mga minamahal sa dako lang ng Tacloban. Meron siyang 3 anak. Alam po ninyo, mga minamahal, grabing blessed na blessed yung aking beloved ate na yon, mga minamahal, dahil meron siyang karamdaman, terribling karamdaman, hindi siya makatulog, iba't ibang karamdaman, komplikadong karamdaman, mga minamahal, hirap na hirap siya. Saan siya pinagaling? Sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung gumaling ang kanyang karamdaman, mga minamahal, naramdaman niya yung kapayapaan, naramdaman niya yung kagalakan na hindi kayang bayaran, hindi kayang bilhin ng salapi. Alam po ninyo na in love siya sa Diyos. Na in love siya sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga po, mas masarap ma-in love sa Diyos dahil kailanman hindi kayo iiwan ng mahal na Panginoon. Masarap ma-in love sa Diyos dahil kailanman, mga minamahal, hindi ka sasaktan ng mahal na Panginoon kapag ma-in love ka sa Kanya. Ma-in love ka sa babae, sa lalaki. Mga minamahal, sasaktan ka. Masasaktan ka. Dahil hindi perpekto ang tao. Amen. Nagkakamali tayo. Nahuhulog tayo sa tukso. Hindi tayo perfecto. Kaya pag umibig ka sa tao, sometimes masasaktan ka talaga. Pero kapag sa Diyos ka magmahal, sa Diyos ka umibig, ibabalik ng mahal na Panginoon ng doble pa yung pagmamahal na ibinibigay mo sa Kanya. Amen. Mahal na mahal mo ang Diyos, kaya magpapagamit ka, magpupuri ka, aawit ka, maglilingkod ka. May pagsubok, patuloy kang maglilingkod. May kahirapan, patuloy kang gaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Walang makakahadlang sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon dahil umiibig ka sa Kanya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Kaya kapag ibigin mo ang mahal na Panginoon, wala kang talo. Hindi ka masasaktan, hindi ka niya iiwan. Bagkus yung pag-ibig mo, ibabalik ito ng Panginoon ng doble pa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yan po yung halaga ng kaligtasan. Amen? Huwag nating i-bargain yung kaligtasan sa mga bagay lang na material dahil ang material, mawawala po yan. Matutunaw, lilipas, mawawala, anumang nasa'yo. Mga minamahal, offer ni Satanas sapagkat sometimes ang kaaway nag-o-offer. Amen. Nag-o-offer ng mga material na bagay, nag-o-offer ng anumang bagay, mga minamahal, na makapagpapasilaw na posibleng mapihit ang puso at isip natin sa pagtalikod sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating i-bargain yung kaligtasan na binigay sa atin. Kagaya ni Esau, ibinargin niya yung kanyang panganay, yung kanyang pagkapanganay sa magitan lamang ng isang mangkok na lugaw. Amen. Alam po ninyo yung mga believers ng early church, pinersecute siya, mga minamahal, that is dark ages. Maraming tinorture ng mga Kristiyano, hindi dahil sila'y magnanakaw, hindi dahil sila'y pusakal, hindi dahil sila'y masamang tao, sila'y tinorture, sila'y pinahirapan, dahil sila'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung isipin mo, hindi naman masama ang kanilang ginagawa, hindi naman kasalanan ang kanilang ginagawa, naglilingkod lang sila sa Panginoon, sumasamba lang sila sa mahal na Panginoon, pero at that time, mga minamahal, terribling pagsubok sa iglesia. Alam po ninyo, ang simula ng gawain na ito, mga minamalang paglilingkod na ito, maraming buhay ang naibuwis, maraming Kristiyano ang pinatay, mga minamahal, maraming mananampalataya na pinahirapan in dark ages, time of persecution ng mga Bible believers in early church. Sila'y pinahirapan. Alam po ninyo, grabing torture sa kanila. Ang iba ay, mga minamahal, sa kanila ay binabalatan ng buhay. Yung kanilang balat ay unti-unting kinukuha. Amen. Pero alam mo, mga minamahal, habang sila po ay tinutorture, habang sila ay sinusunog ng buhay, habang sila ay pinapakain sa leon, mga minamahal, nagtataka yung mga Hudyo, nagpapataka yung maraming mga tao. Bakit ang mga taong ito mamamatay na lang, nakangiti pa rin? Mamamatay na lang, nakangiti pa rin? Everybody shout, praise the Lord.
mamamatay na lang, nakangiti pa rin. Ang iba sa kanila pinapalapa sa leon. Binabalatan ng buhay. Mga minamahal, sinusunog ng buhay. Ganon yung hirap na kanilang dinaranas sa paglilingkod nila sa mahal na Panginoon. Ngunit alam po ninyo, yung iba, sabi pa nga, mga minamahal ko mga minamahal ating pinapag-aralan, mga minamahal, they deliberately, mga minamahal, forgotten the Lord. Ibig sabihin ng word na deliberately, sinadya nilang kalimutan ang mahal na Panginoon dahil hindi nila kayang tiisin yung hirap, hindi nila kayang tiisin yung persecution, hindi nila kayang tiisin yung mga minamahal ko pag-torture sa kanila ng maraming mga tao against sa kanilang pananampalataya. Kaya they deliberately, mga minamahal, forgotten the Lord. Alam po niyo, sinadya nilang talikuran ng mahal na Panginoon. Sila'y pumupunta sa gilid ng dagat, isinusulat yung pangalang Jesus sa gilid ng dagat, mga minamahal, at ito'y kanilang dinuduraan. At pagkatapos ay binubura. That is act of rejection, act of denial. Mga minamahal, ayaw na nilang paglingkuran ng mahal na Panginoon dahil sila'y dumaranas ng matinding hirap. Pero alam po ninyo, maraming mga Kristiyano sa panahon nila na kahit dumaranas ng kahirapan ay patuloy pa rin nagpupuri sa mahal na Panginoon. Patuloy pa rin umaawit sa Diyos. Patuloy pa rin pinaglilingkuran ng mahal na Panginoon. Hindi hadlang yung pagsubok, hindi hadlang maging ang kamatayan, mga minamahal, dahil alam nila na pagpikit nila dito sa lupa, pagdilat ng kanilang mata, sila'y nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Masaya silang mamatay dahil kay Kristo. They are willing to die for Christ's sake. Amen. They are willing to sacrifice unto death. Basta lamang, mga minamahal ko, makamtan nila yung kaligtasan. Yun ang totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi kagaya ni Peter, ang sabi niya, Lord, kahit sa kamatayan ay sasamahan kita. Diba? Sabi ng mahal na Panginoon, darating ang araw, ako'y magsasakripisyo, katulad ng tupa na kinakatay sa ihawan. Sabi ni Apostol Pedro, mahal na Panginoon, kahit sa kamatayan, sasamahan kita. Pero alam po ninyo, mga minamahal, totoo yung sinabi ni Apostol Pedro, pero sometimes bilang tao, mga minamahal, na-fail tayo. Amen? Pumunta yung mga minamahal sundalo ng high priest dun sa Garden of Eden, mga minamahal, o Garden of Gethsemane rather, in 3 o'clock in the morning, dahil nandun ang mahal na Panginoon nagpipray. Ang mahal na Panginoon, 3 o'clock in the morning, yun ang habit ng Diyos. Kaya mga minamahal, pumunta doon kasama si Judas, yung mga sundalo ng high priest. Mga minamahal, pinuntahan nila sa Garden of Gethsemane ang mahal na Panginoon at doon kanilang hinuli. Ipinagtanggol ni Pedro ang mahal na Panginoon. Humugot siya, mga minamahal ko, ng espada. Tinagpas yung mga minamahal ko tenga ni Malco. Yun ang pangalan ng mga minamahal sundalo ng high priest na humiwala yung kanyang tenga, mga minamahal, sa kanyang ulo. Ngunit mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, ibalik mo ang iyong espada, sapagkat ang sino mang nabubuhay sa espada ay sa espada rin mamamatay. Pinulot ng mahal na Panginoon yung tenga ni Malco. Ilinagay sa kanyang tenga, ibinalik ng mahal na Panginoon. Himala sa lahat ng himala, yung tenga ni Malco ay naibalik ng normal. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Hinuli ng mga sundalo ng high priest ng mahal na Panginoon. Ginapos na parang pusakal, parang kriminal. Dinala sa syudad, mga minamahal ko, ng Jerusalem. Pinahirapan, dinuraan, lahat nandoon. Mga minamahal, si Pedro, dahil iniibig niya ang Diyos, sinundan niya ang mahal na Panginoon kahit saan nila dalhin. Alam po ninyo, mga minamahal, mayroong nagtanong kay Pedro sapagkat sabi ng mahal na Panginoon, nung sinabi niya, Panginoon, kahit kamatayan, sasamahan kita. Mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, Pedro, hindi pa matatapos ang tilaok ng manok, ipagkakanulo mo ako. Yan ay naging totoo. Isang tanong sa kanya, di ba kasama mo ang Jesus na ito na taga Nazareth? Sabi niya, hindi ko yan siya kilala. Within 3 times, dininay niya ang mahal na Panginoon. Pero in the first place, ang sabi niya, hanggang kamatayan, Panginoon, sasamahan kita. Pero ang totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit buhay natin, ibubuwis natin, alang-alang sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, maging kamatayan man ang kapalit, ay paglilingkuran pa rin natin ang mahal na Panginoon.
Pag ganyan mindset ng isip mo, mga minamahal, hindi ka mabubuwal sa mga pagsubok, problema, kahirapan lang. Bakit? Maging kamatayan ay handa mong suungin para paglingkuran mo lang ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yun ang mga determinadong Kristiyano. Handang mamatay para sa kaligtasan. Handang mamatay para sa mahal na Panginoon. Handang mamatay para sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil kung mamatay tayo dahil kay Kristo, tiyak na bagay, ang kaluluwa natin, mga minamahal, ay nasa presensya ng ating mahal na Panginoon. Yun ang pananampalataya, mga minamahal, ng gawain ito. Kaya makita mo ang mahal na pastor, kahit kritikal, mga minamahal ko, yung talipaw, hulusulo. What is talipaw, hulusulo? That is a lion din. Walang babalik na buhay, mga minamahal. Patay, iuwi ka na sa kabao. Ganon yung kanilang paniniwala dahil nandoon yung mga rebelding Muslim, handang pumatay, handang mamatay, mga minamahal, mapagtagumpayan lamang yung kanilang ipinaglalaban. Ngunit ang mahal na pastor, alam niya na kritikal ang lugar na yon, ngunit hindi siya natakot, mga minamahal, dahil alam niya na kung siya man ay mamatay, mamamatay siya dahil kay Kristo. Mamamatay siya dahil sa kanyang pananampalataya. Mamamatay siya na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pumuntang mahal na pastor doon, ipinangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Tagumpay sa lahat ng tagumpay, sapagkat ang misyon na yun ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Naalala ko yung isang kwento sa dako ng bundok ng Luzon. Mga minamahal, alam po ninyo, meron pong isang barangay doon na pinasok ng mga NPA. Amen. Amen. Gising po ba kayo, mga minamahal? Malapit na po tayong matapos. May isang barangay doon na pinasok ng NPA. Maraming NPA ang pumasok. Lahat ng tao, pinalabas. Gumawa po sila ng bonfire, mga minamahal, sa plaza. Sinunog yung mga kahoy. Nagpasiga sila ng apoy sa gitna ng plaza. Doon nila pinaikot yung mga tao sa loob ng barangay. Mga minamahal, dahil iniimbestigahan nila kung sino ang mga minamahal, mga tao ng sundalo. Papatayin nila. Alam po ninyo, may isang bahay doon na kapatiran ang nakatira. Dalawang magnanay, mga minamahal, mag-asawa, pareha sa adult choir, yung bata, children's choir. Amen. Kasama silang pinalabas. Yung bata, mga minamahal, bit-bit-bit niya yung kanyang Biblia na may logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Yung commander, mga minamahal ko ng mga NPE na yon, ay komunista, ayaw ng Biblia, ayaw ng turo, aral, patungkol kay Kristo. Nakita niya yung Biblia, hawak-hawak ng bata. Amen. Nagalit yung commander. Alam po niyo kung ginawa? Linapitan niya yung bata, kinuha ang Biblia, itinapon, mga minamahal, yung Biblia, malapit sa apoy. Everybody shout, praise the Lord. Kumuha ng 45, tinutukan sa ulo yung kanyang beloved father, yung father ng bata, 8 years old na bata. Pero mamamangha ka sa kanyang pananampalataya, hindi masukat na tapang, bigay ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng commander ng NPA, papatayin ko ang nanay at tatay mo. Pulutin mo ang Biblia, itapon mo sa apoy. Pulutin mo yung Biblia, itapon mo sa apoy. Yung bata umiiyak. Mga minamahal, dahil ayaw niyang mawala yung kanyang nanay, tatay. Nakatutok yung 45 sa nanay at tatay niya. Papatayin pag hindi niya itapon sa apoy yung Biblia. Amen. Minsan dumadaan tayo sa ganyang crucial, mga minamahal, na pagsubok, critical na pagsubok, kung sino ang pipiliin natin, mga minamahal. Amen, yung bata, isipin mo ang bata, 8 years old, halos hindi pa sapat yung kanyang isip, yung kanyang gulang. Pero alam niya, mga minamahal, sa puso at isip niya, na kailanman ay hindi sila pababayaan ng mahal na Panginoon. Alam niya na mayroong siyang Diyos na mag-iingat. Alam niya na mayroong siyang Diyos na magliligtas. Alam niya na mayroong siyang Diyos, mga minamahal, na tapat sa lahat ng kanyang pangako. Sabi ng commander, pulutin mo yung Biblia, itapon mo sa apoy. Papatayin ko ang nanay at tatay mo pag hindi mo ito gawin. Yung bata, halos hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mga minamahal. Amen. Ano ang ginawa ng bata? Lumakad patungo sa Biblia. Lumuhod. Inakap yung Biblia. Hindi niya ito itinapon sa apoy. Inakap niya yung Biblia. Dahil alam niya kung gaano kahalaga yung salita ng mahal ng Panginoon.
Alam niya kung gaano kahalaga ang Biblia. Alam niya kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Ang Biblia na doon, punong-puno ng pangako ng mahal na Panginoon. Punong-puno, mga minamahal ko, ng salita ng Diyos ang Biblia, na kung saan matututo kang umasa at magtiwala sa katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinulot niya ang Biblia, hinakap niya ang Biblia, mga minamahal. Iniisip niya, di baling mawala si nanay, si tatay kung mamamatay man. At least, alam namin, hindi namin isinuko minsanan pa yung aming pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, umiyak yung commander ng NPA. Tumulo yung kanyang luha kasama ng mga MP na kanilang kasama. Sila ay umiyak sapagkat ang bata habang hawak-hawak ang Biblia. Mga minamahal, siya po'y nagsasabi ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Paulit-ulit na kanyang sinabi. Ang kataga na yon, mga minamahal, totoo ang mahal ng Panginoon. Iniwanan sila ng mga NPA, mga minamahal. Yung commander na yon, hinanap ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal ng Panginoon. Dahil na mangha siya, mga minamahal, sa grabing pananampalataya ng bata na ang kininya making ang kamatayan, wag lamang lumabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sa umagang ito'y awitan natin ng mahal na Panginoon. Huwag natin gayahin si Esau. Ipinagpalit ang kanyang pagkapanganay dahil lamang sa mangkok na lugaw. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan mo sa anumang offer ni Satanas, sa material na bagay, sa pinansyal, sa propesyon. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan mo sa mga mahal mo sa buhay. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan mo sa trabaho. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan mo sa negosyo. Tingnan mo ang bata, mga minamahal, nasa kritikal na sitwasyon, ngunit tinuna pa rin niyang sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Terribling pananampalataya, kamangha-manghang pananampalataya, mga minamahal. Grabing faith ng bata sa mahal ng Panginoon. Awitan natin sa oras nito. Lawalatiin natin ang mga gawa ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal. Napakabuti ng mahal ng Panginoon. Wala siyang katulad, minamahal. Napakabuti ng Diyos. Tayo lang ang nagkukulang. Tayo lang ang nagkakasama. Ngunit ang Diyos ay nanatiling mabuti. You are great, Lord. The joy of the so much, Lord. Hallelujah. Oh God. It's the Lord whom we have Lord. Hallelujah. 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 angels against the enemies. We bow down on Tayo po yumawi sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Lord, we want To lift your name. We want to lift your name on high, Lord. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. Umawi tayo sa mahal na Panginoon. Nawalatiin natin ang mahal na Panginoon. Pray the name of God. Exalt the name of His Jesus. God eternal to our heavens above. It's the Lord the most worthy of our praise.
Yes, Lord. Hallelujah. Lord, we Lord, we want to lift your name, O God. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, O Diyos. You've done in our lives. And Lord, trusting in your and failing love. Oh, you alone are God eternal. True earth and heavens above. Then Lord, we Want to lift your name, O God. Lord, we want to thank you for the work you've done. Hallelujah. trust in your And thank you, Lord, for you alone are God eternal. Heaven above. And Lord, we want to lift your name high. And Lord, we want to thank you for the works of our lives. and Lord, we trust In your unfailing love. For you alone are God eternal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Our God eternal. Purihin ka, mahal ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Kamangha-manghang pananampalataya mo kami nawal. Imagine, kahit alam niyang mamamatay yung kanyang nanay at tatay, pero hindi niya itinapon sa apoy ang Biblia. Bagkus ito'y kanyang hinakap na mahigpit. Yung salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay napakahalaga. Ito ang ating buhay, minamahal. Ito ang ating kaligtasan. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang Biblia ito ang magtuturo sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya kung paano pinahalaga ng bata ang Biblia, naway sa iyo rin, mga minamahal, kayo din. Huwag ninyong kung saan-saan lang ilagay ang inyong Biblia. Huwag niyong uupuan, huwag niyong gagawing unan, huwag niyong papatungan na kung ano-ano. Respetuhin natin ang Biblia. Sapagkat yan ay salita ng mahal na Panginoon. Kung walang Biblia, malilin lang tayo, madadaya tayo ng kaaway, malalason tayo ng maling mga turo. Ang Biblia na yan, mga minamalang siyang buhay natin at kalakasan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras nito. At mo'y nasa ng ating mga kamay, mga minamahal. Tayo po'y manalangin na patuloy na dagdagan ng mahal na Panginoon ang ating pananampalataya. Maunawaan natin ang lubusan ng kaligtasan, mga minamahal. Puspusin tayo ng Panginoon spiritual na karunungan upang yakapin natin ang maigpit ang kaligtasan ito na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Nakakalungkot para sa mga kapatiran nating nakalimot, tumalikod. Nakakalungkot sa mga kapatiran natin nag-backslide na. Hindi nila naunawaan, mga minamahal, ang halaga ng kaligtasan. Dahil kung naunawaan pa nila ang halaga ng kaligtasan hanggang ngayon, narito pa rin sila. Mapalad ka, kapatid. Bakit ka narito pa rin? Bakit ka nananatili sa kabila ng maraming pagsubok? Kabila ng maraming problema, mga minamahal, mapalad ka, bakit ka nananatili? Dahil naunawaan mo ang kahalagahan ng kaligtasan, naunawaan mo ang kahalagahan ng paglilingkod. And let's pray, mapagpala naming Ama sa langit,
Salamat sa iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon, maging sa mga taong ginamit mo at kinasangkapan mo upang ipanalangin kami, nabuksan mo, Diyos, ang aming puso, ang aming isip, pagkalooban mo kami ng sapat na karunungan, sapat na kaalaman, sapat na pangunawang espiritual, na maunawaan namin ang kahalagaan ng kaligtasan at buhay na walang hanggang, na binigay mo sa amin, na hindi mo namin ito i-bargain, hindi namin ito ipagpalit. Sa anumang bagay na material dito sa lupa, yakapin namin ito ng mahigpit, mahal na Panginoon, upang walang sinumang makaagaw mula sa aming mga kamay. Ipaunawa mo sa amin ang kahalagaan ng kaligtasan ito upang hindi kami mawalay at mahulog sa iyo, mga kamay. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng Jesus. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Sa point of contact, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo. Kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Meron po tayong mga problema, mga minamalitas po natin ang ating dalawang kamay. Mga minamahal, sawayin po natin demonyong sakit, karamdaman, problema, anumang karamdaman niya na ating pangalanan, sawayin po natin sa pangalan ng mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, through the leading prayer of our beloved Honorable Pastor. Lord, we pray, mahal na Panginoon, halina unat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong ito sa ulo ng bawat iya sa amin, sa pangalan ng Jesus, anumang karamdaman, O Diyos, ay pagalingin mo, anumang problema, ilutasin mo, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Naman sa doubts, naman sa pride, naman sa carnality, stubborn spirit, poverty begun, sickness be healed, infirmities cast out in Jesus' name. Yung karamdaman, mga panghihina, palupay-pay, panalamig, pagalinlangan, kahirapan, kawalan, sa pangalan ng Jesus, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, tayo pong lahat ito mayo, minamahal. At ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then John 3 times, express our love to the rest of Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, that is Jesus. I love you, that is Jesus. And I love you, that is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang.